gaya po ng madalas niyong naririnig sa akin, sa lahat po ng mga politikong mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat. At dito naman sa mga bashers ko, mag-antay-antay lang kayo dahil patataihin ko kayo ng pako at karayom at saka blade. Antay lang, ha? Kaya kayo, mamamatay na lang din kayong mga pangit. Okay? At sa halip na magbabas kayo sa akin, i-subscribe, magko-comment kayo. I-subscribe nyo lang kayo itong Birara Live Studio TV para gumanda kayo at gumawa po. Hindi lang yan, para tumalino rin kayo. Kisa naman, mangbabas kayo sa akin, sabi ko nga, pag nagkaroon ako ng time, patataihin ko kayo ng blade at saka pako or either buhay na ipis. Itagaan nyo yan sa bunbunan ninyo, ha? Okay. At siyempre, dito naman sa lahat ng mga subscribers ko, asahan nyo na po na hindi lamang kayo gaganda, hindi lamang kayo gugwapo. Mga gwapo at magaganda na itong mga subscribers ko. At matatalino na rin. Ang isa na lang na inaantay ninyo, inaantay natin, ay yung swerteng darating sa inyo. Yun na lang, nag-iisan lang. Pero pagdating sa gwapo at maganda at saka talino, nasa inyo na lahat eh. Yun na lang swerteng madalas yung naririnig sa akin. Yan na lang ang antay ninyo. On the way na. Medyo kon lang. Medyo baka may kaunting baka binagyo lang, hindi makadaan yung swerte. Kaya antay lang. At yan po. So ngayon po ay medyo ko na. Kita nyo naman siguro sa TikTok, di ba? Ni Abante na nag-uusap-usap pala itong mga unggoy na ito na kapag nangyari na naging majority yung mga kumakampi kay President Duterte ay may tulog sila. Siya na mismo ang umamin na yari sila. Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga mga kaibigan, sige, lahat po ng sa panig ni President Duterte, yan po ang iboto natin. Yung panig naman ng mga bangag ay ibasura na natin. Yan yon. At totoo yan, yari ka talaga, Bante. Dahil yung susunod na presidente ay medyo kunyata. Hindi ko na sasabihin kung sino yung susunod na presidente. At medyo napapag-usapan na namin na sabi ko, ako na nag-offer. Sabi ko, kung sakasakali na ikaw maging presidente, i-appoint mo lang ako kahit na 2 buwan lang bilang DILG secretary. Ayan. 2 buwan lang, sabi kong ganyan. Alam mo, sagot sa akin, bakit 2 buwan lang? All the way hanggang matapos ang termino ko, ikaw ang DILG secretary na i-appoint ko. Patay na lalo kayo. Pero hindi po. Hanggang 2 buwan lang ako. Malayo na po yung 2 buwan. At sigurado ako dyan na matagal na yung 2 buwan na para matudas ko itong mga kawatang ito. Yun lang naman para ang purpose ko rito. Yung madalas kong dinadaldal dito. Kaya sabi ko nga sa kanya, hindi ko na kailangan ng posisyon. Yun lang 2 buwan lang na maging DILG secretary ako. Yun nga ang sagot niya. Bakit naman 2 buwan lang? Ituloy-tuloy mo na. No, hindi po. Dahil sabi ko, wala po sa linya ko ang pasukin ang anumang posisyon sa gobyerno at pasukin ang politika. At tama na sa akin yung 2 buwan dahil alam nyo naman yon ang mission ko. 2 buwan lang. Hanggang 2 buwan lang ako. At huwag rin kayo mag-alala mga kapulisan.
Dahil wala akong gagamitin ni isa sa inyo na para lipulin itong mga kawatang ito. Ako mismo ang tutuda sa mga animal na ito. Ako mismo. Kaya huwag kayong mag-alala na baka mamaya susunod kayo sa order ko at pagdating ng araw, iimbestigahan kayo. O, di ba? Kagaya nangyayari ngayon. Magbabaliktaran kayo dahil yan pa binabayaran na kayo, kinakausap pa kayo ng mga animal nito, mga quadcom na ito, na para idiin si President Duterte. Yun ang ayaw ko mangyari. So ngayon, meron akong alam. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Kaya huwag kayo mag-alala, kapulisan kayo, walang iimbestigahan sa inyo pagkatapos ng termino nung papalit na maging presidente. Dahil titiyakin ko, lahat malinis. Lahat sabi ko nga, wala akong gagamitin ni isa sa inyo dahil gusto ko rito, ako mismo ang tutuda sa mga animal na ito. 2 buwan lang naman eh. Kaya yun nga ang sinasabi ko, hindi ko maintindihan. Ano ba ang pinaglalaban ninyo? Na hanggang ngayon, wala kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa pira ng bayan. Hindi ko talaga maintindihan. Dahil habang ginagawa ninyo yan, napakarami na po nating mga kababayan ang gutom na. Wala na po silang masaing. Mahirap po bang intindihin at mahirap po bang pakiramdaman ang kalagayan nitong ating mga kababayan? Nandyan pa, nasundan pa nitong trahedyang bagyong ito. So, ibig sabihin, kung noong walang bagyo, napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Ano pa kaya ngayon na nagkaroon ng bagyo? Yun ang tinatanong ko sa inyo, mga kawatang mga politiko kayo. Bakit? Wala na ba talaga kayong kasawa-sawa at wala na kayong katigil-tigil sa pagnanakaw? Aba, ilang taon na lang po, magpapalit na ng presidente. At sisiguraduhin ko sa inyo, yung mga ninakaw ninyong yan, hindi niyo mapapakinabangan yan. Itaga ninyo yan sa bunbunan niyo. Ngayon pa lang, ay magbagong buhay na lang kayo. O di kaya, ngayon pa lang, magbigti na lang kayo dahil pag ako ang nandyan na, nasa posisyon na ako, bagamat 1 hanggang 2 buwan lang ako, pag ako nandyan na, pagsisisihan ninyo yung araw na ipinanganak kayo. Itaga ninyo sa bunbunan niyo yan. At tandaan nyo itong mukhang ito. Hindi ko naman kayo tutudasan ng ganun-ganun na lang. Dahil kulang yung buhay ninyo dito sa mga pinapahirapan ninyong mga kababayan natin na gutom, hirap na hirap dahil sa mga kademonyuhan ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ako gagamit ng baril na para one time itutudasin kayo. Hindi. At ganun din dito sa mga kapulisan. Kung ako na ang DILG secretary dyan, wala kayong dapat alalahanin kasi wala kayong gagamiting baril dito sa mga kwan ito, sa mga kawatan na ito. Dahil ang gagamitin ko rito, yung mga ngipin ng mga alaga kong mga buaya na nandito sa basement ko. Yun ang gagamitin ko. Tatalian ko lang naman ng mga paa niyan. Tapos, ihuhulog basta, yung parang lapat-lapain lang ng pa konti-konti ng buhaya hanggang sa madurog ang ulo. Yun ang gagawin ko sa inyo. Kaya, pag hindi ko nagawa ito mga kababayan, ito ang pakatandaan ninyo na sinabi ko. Itong mga binitawan ko salita, ito ang tatandaan nyo. Huwag kayong mag-alala, ibibidyo ko yan. Kung paano kong iparagumo yung mga ulo nila diyan sa mga ngipin ng aking mga buaya na nandito sa basement ko. Gugutumin ko lang ito ng mga 1 buwan eh.
Nako, kulang na kulang yung mga yan. Kaya, sa halip na pa nito, sa halip na, kasi kung babarilin pa yan, magkano ba ang bala ng baril ngayon? Mahal na rin ang bala ng baril ngayon. So, ibig sabihin, may presyo ang bala, ay gagastusan pa ba ng gobyerno yan? Hindi na. Ayaw kong gumastos ni centavos ang gobyerno. Ipagpalagay na natin ang isang bala ng 45 halimbawa ay 100 piso. O di, sayang din yung 100 piso. Masisave na natin yan. O, ay di palabon na lang ipalapa ko na sa mga buaya ko. Di wala pang gastos ang gobyerno. O, tataba pa ito mga buaya ko. O, yan ang sinasabi ko. Kaya tarantan-taranta na. Itong mga animal, nag-uusap-usap na pala itong mga animal. Nandiyan naman yan sa TikTok, hindi may kakaila yan. Nasa TikTok yan. Na sinasabi pa nga ni si Abante, yari tayo ngayon. Pag ang namayagpag itong mga susuportahan ni President Duterte. Oh. Tingnan nyo yung sinasabi na uumpisahan na raw ng ng DOJ yung investigasyon kay President Duterte. Sige, okay lang yan. Wala naman makakapigil sa inyo eh. Kasi yan naman, yan ang ninyo eh. Yan ang talagang mission ninyo eh. Di ba? May makakapigil ba sa inyo? Maging dyan na sa Quadcom na yan. Kahit na puro mga bobo at mga tanga yan, wala nakapigil pa rin. Kahit na yung pinayagan nila mag-interrogate kay President Duterte, ngiwi. Tapos yung buhok niya, parang ang alien. Imaginin mo. Ang kakapal ng pagmamukha ninyo, haharap kayo kay President Duterte, ganyan ang mga itsura ninyo. Kung hindi ngiwi, yung buhok para itinapal na bunot dito sa ulo. Yung isa naman na nagtatali-talinuhan na abogada ko, no, na parang pinutol na drum, tapos nilagyan ng sinuotan ng Pilipiniana, nagtatali-talinuhan. Pero isa rin itong immoral. Kaya ganyan. Kaya nang rape yung asawa mo kasi hindi na kontento sa iyo. Tapos ngayon, nung nagkaroon ng warrant of arrest, itinago mo. Obstruction of justice yan. Madam Abogada, abogadang gaga, abogadang tanga. Yan yon. Walang gana na yung asawa mo sa iyo. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi na tinatayuan yung asawa mo sa iyo. Kaya nga, mga kababayan, itong mga sinasabi ko, pakatandaan ninyo. Hindi ako magsasalita rito na hindi ko gagawin. Basta antayin natin ito. Kahit sino pa ang maging susunod na presidente. Sabi ko nga, ayaw ko mag-mention. Kahit sino pa, tiyak na ako na ang ilalagay dyan na DILG. Kasi, kung ano yung ginawa ni Abalos, dito kay Pastor Kibuloy, ibabalik ko yan sa kanya 1,000 times. Tapos sisinghot na rin ako. Tapos sabihin ko na rin na batas is batas. Ayan. Ipapatuwad ko ang batas. Dali yan ang batas. Ayan. Putang ina mo. Abalos. Kalaban ka ng kriminal? Bakit? Sino bang kriminal na kalaban mo, ulol? Itinuturing mo kriminal si Pastor Kibuloy? Tanga mo. Tapos yung slogan mo, kalaban ka ng kriminal, wala ka pa napapatunayan, oy boy. Wala ka pa napapatunayan sa sarili mo. Ang paghandaan mo,
yung pag ako na ang nakaupo na bilang DILG secretary diyan. Dahil ipapalapa din kita sa buhay ako. Kayo diyan. Mga panlalo ito si Paduano na ito. Aywan ko lang kung magawa pa niyang panlakihan ng mata itong mga buhaya ko rito. Hindi natin alam. Malay natin. Baka sisigawan niya itong mga buhaya ko. Tingnan natin. Imagine niyo, ito yung ground. Nandito yung mga buhaya. Tapos may tali. Yung natalian ko yung kanila. Yung mga paan itong mga animal na mga kawatan na ito. Tapos siyempre may moton. Igaganyan-ganyan pala ng buhaya. Tapos yung mga buhaya, gaganyan-ganyan nila. Dadakma-dakmain yung ulo hanggang sa madurog. Kasi, hindi kwan. Sabi ko sa inyo, hindi sapat yung mamamatay kayong biglaan. Hindi. At habang ginagawa yan na inuunti-unti kayong ginaragumo ng buhaya ko yung mga ulo ninyo, naka-video yan. Ila-live ko yan. Para sa ganon, yung mga kamag-anak ninyo napapasok na naman dyan sa politika at gagawa na naman ka ng pagnanakaw na kagaya nitong mga magulang nila, magkaroon na kayo ng leksyon. At yan din ang gagawin ko sa inyo. Ha? Mayroon pa akong 24 years dito sa ating daigdig. Yung 24 years na yon, gagamitin ko lahat yan para lipulin magmula doon sa ama hanggang doon sa kaapu-apuhan sa ilang saling lahi, 24 hanggang 24 years. Sisiguraduhin ko masisimot ang mga lahi nitong mga kabatang ito. Iyan ang pakatandaan ninyo. Ito, nakikita ko, na grabe itong mga kababayan natin na walang masaing. Putang ina, nag-ikot kami kahapon. Ha? Dito pa lang ito sa amin. Hindi pa nga ako nakakatawid dyan sa dating iniikutan ko dyan sa iba't ibang lugar dyan. Dito pa lang to. Sobrang mas marami, mas dumami yung mga taong walang masaing. Kaya ganun na lang ang galit ko sa mga animal na mga politikong mga kawatan na ito. Ikaw, St. Peter, mag-isip-isip ka na. Dahil iginagarantiya ko na kahit kailan hindi ninyo mapapakinabangan yang mga kinulimbat ninyong pira sa bayan. Sa tuwing nakikita ko itong mga kababayan ko, sa tuwing dinadalaw namin itong mga kababayan ko, na kapag binuksan mo ang mga kaldero nito, ay mababakas mo na isang buwan, dalawang linggo nang hindi nalalapatan ng kanin ang mga kaldero nito. Yun ang ipaparanas ko sa inyo. At sisiguraduhin ko, kakain kayo sa dahon ng saging, kung mayroong dahon ng saging. Dahil lahat yan ay babawiin ko. Ultimong kutsara at tinidor ninyo, lahat yan. Kaya hindi lamang DILG ang hilingin composition, maging PCGG. Pero lumang tugtugin na yung PCGG. Dahil PCGG, hindi rin nakatupad ng kanilang tungkulin yung PCGG na yan. Iibahin ko. Lahat ng pwedeng mapakinabangan magmula sa anak mo, apo mo, asawa mo,
tiyak yan ang makikinabang itong mga buhaya ko. Ngayon pa lang magbago na kayo. Dahil wala akong sasantuhin dito. Sabi ko nga, ayaw ko magsasalita pa ng marami. Pero nakalista na rito yung mga ipalalamon ko sa mga buhaya ko. Tandaan yung pagmumukhang ito. Maging kayo mga subscriber ko, tandaan nyo. Nasibira na ang tutudas sa mga animal na nandyan sa gobyerno. Anyway, tapusin na natin yan. Dahil nakakasawa na. Nakakasawa na nga itapik itong mga animal na mga kawatang ito. Ulit-ulit lang naman to eh. Pansamantala mga kababayan, mga subscriber ko, ang pag-usapan muna natin yung ating subscribers. Maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe ngayon. At bagamat nag-slow down, bagamat medyo bumagal yung ating pagpapasubscribe, ay tuloy-tuloy naman pong may nagsusubscribe. Maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. Ito lamang po ang masasabi ko. Hindi nyo po pagsisisihan yung pag-subscribe ninyo sa Birana Live Studio TV. Dahil dito po sa inyong pag-subscribe ay mayroon po kayong pagkakataon na maaari kayong manalo ng kalahating milyon. Meron ba itong mga vlogger ni Bangag, kagaya nung itong si Mike Abe, meron bang ganyang ino-offer sa inyo? Na magpaparapol sa inyo? Meron bang sinasabi na meron kayong pwedeng asahan? Kung wala siyang sinasabi, pues, i-unsubscribe nyo na. Yung mga kapanood dito at dito na kayo mag-subscribe sa Birana Live Studio TV. Dito mayroon kayong inaantay or mayroon kayong pagkakataon na umangat sa buhay. Kaya po dito sa mga dati na po nagpapasubscribe ay tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. At huwag po kayong mangimi na magsabi na kapag ka nag-subscribe sila sa Birana Live Studio TV, hindi lang sila gaganda at gugwapo, tatalino pa sila, suswertihin pa sila. Iyon po ang inyong ipaliwanag at yun naman po ay gustong-gusto ko nang ma-reach natin yung 100,000 subscriber, which is kaunting-kaunti na lang po ma-reach na natin at masisimulan na po natin yung kalahating milyon na initial na ating ipaparapol. Yan po yan. Dito sa mga nagsasabi na yung mga nagdududa na baka hindi totoo, mayroon po dyan. Mayroon tayong katibayan dyan. Nandyan po yan sa live ko. Puntahan niyo po yung mga live ko. Kung ilan po yung kahit pa paano ay natulungan natin. Kaunting-kaunti lang po. At kung di ako nagkakamali, parang 91 na ba tayo? 91,000 na tayo? Or 92,000? Hindi ko po sure kasi nalimutan ko. So, ibig sabihin, kaunting-kaunti na lang. 100k subscriber na tayo. At doon na po. Once na malapit na po, gagawin ko yung, papakita ko sa inyo dito yung chiki na inyong mapapanalunan na nagkakalaga ng kalahating milyon. At yung ipapakita ko po rito, screenshot nyo dahil yun at yun din po ang inyong matatanggap pagka kung sino man yung mananalo. Ibig sabihin, hindi po tayo pinapakita ko lang po sa inyo na talagang totohanan at kung ano yung pinakita ko, yun din po yun. Sabi ko nga po, hindi ako humahawak ng pera. Ang hawak ko lang po ay either kamuting dilaw, ay nakikipagpostahan ako rito sa mga kawatan eh. Na kahit at replihin ko yung mga kayamanang kinulimbat nila, basta makipagpatayan lang sila sa akin. Kasi alam ko, may pamusta ako. Hindi man pera, kamuting dilaw, ito ay tinatanggap sa buong daigdig. Sana maintindihan ninyo, ibig ko sabihin. Ayoko naman pagbuyang-yangan dito. Dahil ito, kagaya itong mga kawatang gobyernong ito, hindi katiwa-tiwala, hindi na dapat pagkatiwalaan to. Mga kawatan na ito, mga smuggler pa.
Hindi lang mga kwan nito. Ito yung mga certified kawatan to mga animal. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan. Pero kaya ko makipagpustahan kahit sino sa kanila. Kahit gaano kabilyonaryo yung mga yan, pwede kong dublihin ang pera ng mga yan. Hindi nga lang pera, pero kamuting dilaw, pwede kong tapatan yung mga yan. Malapit na. Malapit na. Sisiguraduhin ko na lalagyan ko ng magandang audio dito sa basement ko dahil gusto kong marinig kung paano nga parang kumakain ng chicharon yung mga buhaya ko rito. Yan ang gusto kong mangyari sa inyo. Dahil kulang pa yun. Kulang na kulang ang buhay ninyo para mabayaran itong mga kababayan ko na hanggang ngayon pinapahirapan ninyo. Anyway, sabi ko kanina tama na yan. At condolence nga po pala dito sa ating masugid na subscribers, masugid na nanonood ng ating programa. Ito si Kausar Ali, na kung saan po ay ayon po sa kanya ay pumanaw na po yung kanyang pinakamamahal na kuya. Condolence po ulit sa inyong pamilya. Kausar Ali. Yan po yung mga kapatid na po natin dyan sa Mindanao na mga Muslim. At yan po ninyo. Yan po yung plano ko at actually mayroon po akong kinakausap dyan sa parting Davao na tulungan ako makakita ng lote or lupa na mabibili dyan kahit na 25 hectares lang. Dahil itutuloy ko lang po kung ano po yung sinasabi ko dati sa inyo na gusto ko magkaroon ng community dyan sa Visayas at Mindanao. Yun po ang tutuparin ko. Kaya po may mga pinapahanap na po akong lote. Kasi dyan naman po sa Bisaya, dalawa po yung lupa natin dyan sa Bisaya. Isa dyan sa Iloilo at saka isa dyan sa Dumaguete. So hindi na po problema yung lupa sa Bisaya. Sa parting Mindanao lang po. Kung kinakailangan ko magdalawang lote rin dyan sa Mindanao, gagawin po natin. At lahat po ng gusto ko po bago ako matudas sa loob ng dumating yung 24 years na bago ako matudas, gusto ko po maikwan na ito lahat, mailabas ko na po lahat at mapakinabangan na ng mga tao kung anong meron ako. Yun po ang pangarap ko sa buhay bago ako datnan nung 24 years pa na mabubuhay ako rito. Kasi kahit naman anong baril nila sa akin, kahit na pagbabaril nila ako, sos, hindi naman lang ako mapapatay eh. Mag-aantay muna kayo ng 24 years kasi yun ang kagustuhan ko. Pero yung ngayon, sabi ko nga po, naipakita ko na ba pala itong likod ko sa inyo? Di, matagal ko na sinasabi yan eh. Itong likod ko, sige minsan ipakita ko ito. Hindi ko lang alam kasi baka mamaya bawal doon sa YouTube eh. Pakita ko, mga bakat ng kanyan, wala kayong makikitang likod yan. Puro lahat yan, bakat ng bala yan. Yan yung panahon ng Hapon. Na matapos namin itago, tapos namin ihukay yung mga kamuting dilaw, pinagpapatay na kami ng mga Hapon. Yan ang araw. Pero siyempre natural, magpapatay-patayan na rin ako. Pero hindi nila alam, hindi naman tumatalab yung mga bala. Kaya nga tad-tad ng bala yung likod ko. Oh. Nung nakaraan lang, hindi ba ako natatandaan ninyo, ito mayroong plaster ito dati. Ha? Nung nakaraan lang. Gusto ko lang masiguro kung ganun pa rin yon, na hindi pa rin ako tinatabla ng bala. O, di ba? May ikwan yan? May plaster yan. O, ito yung bakat. Nagbunga bakat lang. Sabi ko, sa sentido mo ako patamaan. Sabi ko dito sa tao ko. Eh kasi dito naman sa basement ko,
Kahit naman magkabarilan dito, walang maririnig sa labas. Oh. Ibig sabihin, kulong ito. Mga buhaya ko nga lang nandito. So, yan. Sinubukan ko magbabaril ito. Di ba? Ayan o. May piklat. Piklat lang. 45 yung pinambaril dito. O piklat lang. Nagkaroon lang ng konting sugat. Ibig sabihin, taglay ko pa rin yung ewan ko kung ano man mayroon ako. Hindi ko alam. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay, sana Panginoon ay pagalingin na mo na po silang lahat, tanggalin mo na po ang mga problema nila para makapaglingkod sila ng tapat sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos ko magdaldal dito? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.